Welcome to Sex! Shimen! Chikahan started! Yun! Pwede ba ako magmura? Murahin ko agad yun! Teka lang! Ay, pwede. Sino ba? Si Miana nga! Walang Bye-bye! Hindi. Ang mga opinyon at kwento sa podcast na ito ay mula sa amin, mga pagod pero chika ready na host at guest. Hindi to galing sa ospital, sa HR o sa kung sinong consultant. Walang medical advice dito, bes. Puro tawa, hugot at konting realizations lang. Bumagyo eh. Bumagyo. 2 linggo. 2 linggo. 2 linggo. Tapos, nag-sikihor kayo. O, di ba? Oh, yun. Yun nga, nagsikihor. Oh. Hindi, tsaka, di ba, bumagyo, tapos nagkasakit kami. Ay, wala naman sa script yun. Uy, nagkasakit talaga kami. Oo. Talaga kami. Oh, hindi, di ba, nagkasakit nga, sabi nung, natin, director natin. Tsaka, nag-zoom tayo. Uy, nag-film kayo. Di ba yun yung may sakit ako? Nag-zoom Oo, kayo. ang ganda pala mo ng topic natin. Sobrang Ang ganda. topic niya nun. Christmas. Oo. Sumalang kami doon, tapos wala kaming idea kung anong pag-uusapan namin. Malapit na mag-burr. So, naisip namin na ang pag-uusapan namin ay ang mga gusto namin Christmas gift. Anak ng toko. O, kaso ano nangyari? Walang audio. Ayun. Kalahati lang ang may audio. Sabi ko, yung ganyan dulo, hindi kaya pwedeng gawa ng paraan. Na ano, Itadab. Sabi ko, sabi ni Ano pre-novela ba yun? sabi ng editor natin, Title. ano po, shoot na lang po kayo ng panibago. Okay, tapos Okay. nagsikihor kayo. Oo. Yun. Tapos, ayun, kakabalik lang namin. Nakita niya si Lord. Oo. Ano? Nakita niya si Lord. Buti na kabalik ka pa. Muntik na talaga. Dahil nung isa dyan, yung nandyan sa Yung director likod ng natin. camera. Sabi ni Lord, hindi ka dito. Oo, baba ka doon. Sorry. Hindi, maganda. Ano nangyari sa inyo doon? Napagod. Hindi, nag-explore kami doon. Nag-heal. Nag-heal. Ito na naman tayo sa healing. Oo, yung mga falls. Yan. Nag-heal kayo doon. Oo. Ganda. Kasi nga, before you heal other people, you have Heal to yourself. Oo. heal yourself. Oy, pero after nung parang gumaling talaga ako. Parang hindi doktor. Ha? Kita ko doon parang napausukan ka doon eh. Oo, pinuusukan kami. Buti lang ako mamulaklak. Puno ng mangga. Oo. Sabi nga ng tatay ko, kita na Kita sa na. yan. Ang labong. Oo, kaya nga. Oo. Ayun. Nag-enjoy naman kayo. Nag-enjoy. Oo naman. Kita ko talaga eh. Oo. Kaya, Enjoy na enjoy kayo nun eh. madaming masarap na pagkain. Oo. Yun yung essence ng traveling talaga. Pagkain. Kain. Oo. Tapos after mo, Tsaka mga sightseeing, Oo. mga pictures, ganyan. Sikihor, ano bang meron sa, ano bang, kung ang Batangas, ang pinagmamalaki ng Batangas ay lomi, ano bang meron sa Sikihor? ihaw-ihaw nila masarap. Oo, no? Kay Kuya Edwards lang, meron yun eh. Na lempo, masarap. Yun yung na-enjoy mo. Anong pinaka-na-enjoy mong pagkain doon? Yung ihaw-ihaw nga. Ihaw. Oo. Hindi, parang kasing sabi ko nga before, yung social media kasi, masyado na siyang accessible na maganda siyang platform para sa advocacy, sa Oo. mga pinagdalaman For awareness. awareness, raising awareness. Pero, on the other hand, there's a fine line between using it as a platform to educate people and using it to weaponize. Na parang minsan yung thought na you think before you click. Kasi lalo na yung mga taong yung parang paano ba? Ito na, umiinit na. Yung- Ito na. Parang malawak yung reach ng platform. Yun. Oo. Parang- Kagaya ni, ikaw mag-subscribe ka na dito. Hindi, marami tayong influencers, Oo. mga artista, even yung politicians natin, may mga handles yan. Oo. So, malawak yung reach nila, which is dapat nagagamit siya on a better way. Okay. Diba? Kaso, may mga iba na... Kagayan. Ginagamit siya as a weapon. Oo. Sino to? Hindi. In general yan, Bachi. In general. Okay. Diba? Oo. Na parang sa halip na i-educate mo yung mga tao, parang nagkakos ka pa ng chaos. Yan. Ng unnecessary chaos. I gusto ko yung word na yun. Unnecessary. This is very unnecessary. I don't know why we are tasked to explain ourselves Diba? to them. Pero
I think, ang silver lining dito is na bibigyan natin ng... Ganda. Gusto mo yung... Kailangan pala yung may mga... episode na to? Marami Kailangan tayong pala. words. Kailangan may mga ganitong topic pala para ma-juice up Okay, na. silver lining. Oo, parang ang silver lining nito is nabibigyan tayo ng chance na ma-explain din sa laypersons or sa mga mamamayan na hindi masyadong aware sa pinagdadaanan natin or yung talagang nitty-gritty parts ng pagiging doktor. Parang nagiging aware sila ngayon. Ganun pala. Hindi lang pala siya basta ganyan-ganyan. At least na brought to light yung mga ibang issues na hindi natin basta-basta kayang sabihin sa mga ibang tao. Kasi nga, syempre, yung atin, iba yung pananaw natin sa pananaw nila. So, that's yung parang point of perspective din. So, at least ngayon, kumbaga parang isiniwalat na yan, edi, pakialaman na natin. Teka muna, ang dami nating nasabi. Ano bang context? Hindi, ako na. Ano kasi? Kalma. Hindi, kasi itong si Puge. Ito si Puge. Umungot, umangal, gawa ng naningil si Doc ng PF. With this ceiling. No? Ngayon, yung iniuungot niya is... Mahal. Bakit may bayad? Parang you are working in a government institution wherein dapat... Libre. Oo, dapat libre. Then why are you charging this amount? Yun yung parang nagiging issue ni Puge. Pero kasi, yun nga, parang ang nangyari kasi yata is misunderstanding kasi hindi niya naintindihan na despite na nasa working sa government hospital, doctors can still charge kung as private ka inadmit. And ano yan? May, for example, when it comes to coverage, yun na lang pag-usapan natin. Coverage of, for example, kasi may involved na procedure. Okay. May parang certain limit lang naman palagi parang yan. case rate. Oo. Na for example, halimbawa lang for example, okay, ang limit lang natin dito ay 10,000. Okay? So, yung 10,000, halimbawa lang Halimbawa, yung 10,000 dito, sasagutin ng gobyerno. The rest, out of pocket. out of pocket na. Ibang usapan din yung sinabi mo. Na for example, you are in a government institution, but you are there as a private patient. Iba yung charge ngayon sa'yo. Tanggapin na natin yun. Which is iba din naman ang rate if ever na halimbawa nasa private institution ka tapos na-admit ka doon. Syempre, mas mataas ang rate doon compared if na-admit ka as private sa isang government institution. Oh yes. So, marami kasing doon. Sa akin kasi, ang problem dito is, don't hate what you don't understand. Yun. And apparently, ikaw, Puge, hindi mo naiintindihan siguro kung paano yung doktrina namin dito. Paano yung process, kung paano yung mga ginagawa, yung mga policies. Yun. Paano ba? Kumbaga parang what law governs us when it comes to professional fees? Meron bang standards on that? Which is meron. Meron. Kasi it's set by the specific society. Specific society at saka ng PMA mismo. PMA. And then the PMA is giving yung other societies na para mag-govern. Ito yung mga parang guide nyo. Parang suggested retail price. Hindi naman yan hard and fast rule na parang ito yun. Depende yan kung nahirapan si Doc, etc. Ganyan. So, makakapag-set tayo ng standard. At siguro, ang sentimiento ng mga kapwa natin manggagamot is that, why do we have to explain? Bakit hindi naman, kumbaga parang, bakit tayo kailangan mag-explain? Yung Kasi ibang professions, hindi naman nila kailangan na-explain. Basta yan yung rate ko, ayan, di ba bayad kami? Hindi mo naman, I'll give you an example. Kanina, nagdala ako ng 3 sapatos sa shoe shop. Okay. Now, ang ino-offer nilang services is that they promise to restore your kicks 100%. Parang as new. Oo, as new. Yung isang sapatos ko, dinala ko doon kanina. Ang singil sa akin, just a quick glance view or inaral talaga nila kung paano gawin yon. Chinarge nila ako ng, sige, we're going to fix this 1,100.
Ano mang malay mo? Umangal ba ako doon? No. You know why? I value my shoes. Pinapahalagan ko, sige, gusto kong ma-restore yung sapatos ko eh. At saka hindi mo naman kayang i-DIY. Kumaga, pwede mo naman i-DIY, pero syempre iba yung outcome mo. Yun na nga. I let them do the job because they're the experts on that field. Hindi ako naman problema doon. Ang problema kasi, hindi nila makita yun 100% on us doctors. One-sided din kasi yung kwento niya eh. Hindi rin kasi natin alam kung ano yung... Kasi yung doctors naman, before yan mag-charge, before anything else, na-explain yan lahat sa patient na ito po yung gagastusin kapag dito kayo nagpa-admit, ganito po yung, kung halimbawa, wala na pag mga ortho cases, yung mga bakal, procedures, ang mamahal ng bakal. So, sasabihin, ito po yung magagastos pag ito ang ginamit, or pag ito, binibigyan sila ng choices. And then, pag tinanong ng patient, so magkano, kasama na po yung sa buong bill? Hindi pa po. Meron pa pong charge na pag stay nyo, yung mga gamot nyo. So, hindi talaga masasabi sa'yo kung ano yung total amount. Pero yung sa PF ng doktor, depende rin yun. Tsaka mga doktor naman, nangangapayan ng pasyente. Hindi lang alam ng mga pasyente at ng mga tao. Ako, I can attest to that kasi I'm not in government practice eh. I'm a private practitioner myself. So, I base my professional fees sa services na binigay ko. Alam nga naman, for example, naggawa ako ng minor surgical procedure. Alam nga namang sumingil ako ng consultation fee. Gumawa nga ako ng... may procedure kang ginawa. May procedure. Baliktarin natin. For example, consultation. Nag-charge ako ng minor surgical fee. Hindi rin naman yon. Unethical din naman yun. So, nakabase pa din yan sa... Binibigay mong service. Oo, binibigay mo. And the doctor knows that. Alam yan ng mga doktor. Nagkataon lang, medyo na-generalize lang ni Pogi, ni Sir, yung approach niya. Na parang, parang, ang ginawa niya parang, bahala kayo dyan. Nagkagulo ngayon yung medical field. Which is hindi kailangan. Parang nag-aaksaya tayo ng energy, ng unnecessary energy for this thing na ginawa niya. Kumbaga, hindi naman ito yung mismong problema. There's a bigger problem underneath it. Na lahat tayo biktima. Pasyente, ikaw, ako, doktor, siya, biktima lahat. Siya. Kasi, ang problema talaga natin is the poor healthcare system in the Philippines. Tanggapin na natin yun. Tanggapin na natin yun. Diyos ko naman. Lulukuhan pa ba tayo? Kaya nga natin pinag-uusapan at pag-uusapan dun sa conference natin yung social determinants of health. Ano ba yung social determinants of health? Those are non-medical related factors na may kinalaman indirectly sa health ng not only the patient, the family, but the whole community. Kaya natin mahalagang pag-usapan yon. Kasi, para siyang minsan nakakalimutan na ginagawa ng sa ngayon, parang ang nangyayari is nanonormalize na kesyo ganito. Kumbaga parang tinanggap na lang ng mga tao na kasi ganyan so dapat ganito na lang gawin natin, ganyan. Which is mali kasi dapat ginagawa natin ang paraan. So dapat COPs. Ang ganda. Ang ganda. Kami naman i-discuss dito ng lecture naman. Pahaplawan mo na lang kami nung lecture mo next week. Hindi, diba? Kasi nga, yung COPs, importante yan sa ating community. Ganda. Okay, sige. Kasi, diba, doon mo malalaman kung ano yung problema ng community. Sabihin ko sa residents, makinig na kayo dito. Ano ba yung community natin, which is yung Pilipinas. Tama. Yung palang, start tayo doon. Ano ba ang problema ng Pilipinas? Pero hindi mo ma-identify yan kung wala kang stakeholders meeting. Yes. So yung mga stakeholders, kailangan talagang ma-identify natin. Mga leaders. Yes, they should be the one. Siyempre, kasama din yung mga representative ng taong bayan. Ganda. Diba? Involve mo dapat in every step. Kailangan nakikinig sila. Yes. Kasi halimbawa, gawa ka lang ng gawa ng project, hindi man kailangan ng community, nagsasayang lang kayo ng pera. Totoo. Diba? Hindi mo kailangan. Halimbawa, yung mga dyan, kalsada, nakaka-traffic lang, hindi ko alam. Napasyal ka na ba sa bayan namin? Ay, grabe ka katadya. Puro luba. Napasyal ka na ba sa basa? Di ba? Hindi. May mga bagay na dapat pinaprioritize. Speaking of prioritization, minsan, nasa mga tao din kasi mali yung prioritization nila. Diba? Ang mapapansin mo, ito na, uminit na. Hindi, totoo naman sige. Kumbaga, ano bang pinaprioritize? Batanggan nyo na lang. Okay. Ito na. Yung ang yabang. Maubos na ang salapi, wag lang ang yabang. Tama. Mangungutang sa kapitbahay, may panghanda lang. May pang padebu, may pang piyesta. Pero kapag nagkagipitan, bawa nagkasakit si ganito, si ganyan,
walang pera. Lalapit dito, lalapit kay ganyan. Hindi naman mga guarantee letters natin. Hindi naman for sure na mako-cover lahat. Malaking tulong. Oo. Ito na. Hindi, malaking tulong. Salamat dun sa mga nagbibigay nito. Kasi kahit pa, nakakatulong yon. Kumbaga, hindi siya sapat palagi. Ang pinupoint out ko kasi is, masyadong nasasana yung mga tao ng binibigyan. You don't give a man a fish. You teach them how to fish. I'm a fish. What kind of fish? I'm Tilapia. a fish be with you. Ako, isa akong bangus. Ikaw, isa kang? Bangus. Ang tinik mo. Ganda. Ikaw? Hito. Hito ako. Basang-basa sa ulan. Iyak ka na. Ano ka? Eto bangus eh. Palos. Ayun. Ang dulas mo. Oo. Lasmadu. Lasmadu. Wala na tumagal na seryoso usapan dito talaga. Oo, ganda. Pagod na ako. Nakapagod pala to. Oo. Fish. You don't give a man a fish. Oo. Fish be with you. You teach the man to eat. Ano? To fish! Paano mo rin lang? Tagalogin mo. Oo. Huwag mong turuan. Huwag mong bigyan. Huwag mong bigyan ng isda ang isang... Ano? Basta. Okay. Basta Nagets ko naman. Oh. Diba? Tama naman yun. Hindi, kasi ang mangyayari nga, isa-asa na lang silang naaasa. Nakita ko pa yung isa, parang... Ano ba yan? Huwag daw isisi sa baha. Alin? Ano ba yung... Tama ba? Ang baha. Correct me if I'm wrong, ha? Wag Wag daw isisi sa baha. Alin? Huwag daw isisi sa gobyerno. Ang baha? Yung pagdami daw ng kaso ng leptospirosis. Saan isisi sa baha? Parang ganon. Oo. Ay. Yung mayroon akong narinig, yung intervention niya, ano daw eh. Ano? Ipunin yung baha. Sige. Baka magka-dengue ka naman yan. Oo. Tsaka, ang hirap imagine nun, di ba? Halimbawa, nandun ka sa NCR, di ba? Pre! Saan ka punta? Ano yan? Punta ka sa, floating ka doon. Pre, saan ka punta? Evacuation center? Hindi, pre, punin ko to. Nihirap nun. Saan mo lalagay? Sabi nila, gamitin daw sa tagtuyot eh. Sabi yun, di ba? Oo, narinig ko din yun. Hindi mo ba narinig yun? Oo, merong nagsabi nun, wag daw tayong mangamba sa baha. Nandyan na yan. Okay. Nandyan na yan. Hindi, wala. Kailangan, palitan daw natin yung mindset natin. Ang mindset daw na perfect is, ipunin si baha. I-take advantage ang Oo, baha. i-take advantage si baha, ipunin si baha. Bakit di natin ibenta? Tapos, sa ibang bansa, ibenta natin sa disyerto. ibenta natin sa ano. Expert natin Oo. ang baha. Ipagmalaki natin ngayon si baha. Madami Oo. tayo yan. Made in the Philippines to. Oo. Tapos magkaiba yung presyo ngayon pag may ihi ng daga. Diba? Teka. Mas mura pa yun o mas mahal? Mas mahal to, Batsi. Kasi nakakita ka na ba ng dagang Costa? Nakakita ka na ba ng gano'n? Tanggap ko na, Jane Wanda. Hindi ko na alam saan mapunta tong usapan na to. Kasi, Jane Wanda. gusto ko to, di ba? Isipin mo ha, i-ship to sa ibang bansa. Sabihin nun sa airport, ano ba naman yung airplane na yan? Uy, ano yan? Baka yan. Talaga? Not just baha. Oo, may ihi na. Essence of daga. May rat's pee. May ihi ng daga. Talaga? Oo, finest din sa bansa. Rarest yan. Oo. Paano ginagawa yan eh? Siguro ang hirap i-manufacture niyan. Hindi. Antay-antay lang yan pag may bagyo. Tapos, ipon-ipon lang sila doon. Tapos, when it's time, halimbawa, na-culture na. Oo. Pagkakita nila na medyo, fermented. Hindi naman beer. Isipin mo, ganun yung gagawin natin doon. Bawa. At least, Ano na to? Export quality na to. Itong barilis na to. PH level. Goods na to. Padala na natin to sa Sa shirt. Turkmenistan. Ayos, maganda. Pero yun yung Suggestion. Yun yung suggestion din ni nung nagsabi nun.
na... Hindi ko kinaya. O, di ba? Pagod ako. O, di ba? Pagod pala, no? Na may magagawa daw tayo. Pwede natin i-export. Ako O, sige. Since export na yung pinag-uusap. Sige. Top 5 unique export materials from the Philippines. Pero top 1 na yung baka kasi marami tayo eh. Tingin mo ba may makakaagaw ng top 1 nun? Wala makakaagaw nun. Ano yun? Hindi ako nalang mag-top. So Wala top na akong 2. maisip. Ako meron akong naisip. Ano? Ibang klase ng basura dito. Ibang klase ng basura dito. Bakit? Di ba? Sa ibang bansa saan mo nakikita? Okay, nagsa-travel kayo. Saan mo nakikita ang basura? Sa basura. Sa basurahan. Dito ilog. Punta Saan ilog? Diyan sa mga este-este ako lang naman dyan. ano yun? Naihian ng daga. Mas maganda. Mas mataas yung export quality nun. Tikman ulit nila yun pagkaya na. Okay na ulit to. Pwede nyo na ulit ipadala to sa ibang bansa. Pero, nakakatawa. Pero yan yung mga problema natin dito sa... Alam mo, yan talaga yata yung coping mechanism sa mga Pilipino. Tinatawanan na lang. Ginagawa na katatawanan. Pero mali nga no? Pero mali. Kasi dapat hindi tayo tumatawa doon. Tsaka yung toxic positivity. Oh. Ito yun eh. Yun nga yun. Hindi, ito nga yung coping natin. Para, kumbaga, at least, silver lining. Oh. Pero dapat hindi nasasanay. No? Ako, sa akin, if on a serious note, I'll try. On a serious note. Let's be honest, tayong tatlo, graduate naman tayo ng universidad na pribado. So when it comes to medicine, excuse me, hindi naman tayo tinuruan ng business side. Tinuruan ba kayo? Hindi. Exactly. Nalaman na lang natin to as we embrace the practice of medicine. Tama? Okay? Ngayon, the problem is, yes, medicine is a calling. Being a doctor is a calling. Hindi yan basa-basa niyayakap ng kahit sino kasi the road para maging isang manggagamot, mahirap, challenging, puyat, pagod. Hindi ka tatagal. This is not for the faint of heart. Kailangan talaga dito, you have that calling, you have that passion. Now, yes, it is a calling, but it is also a way of living. Totoo. The practice of medicine brings food into my plate. Oo. Gusto mo mag-export pa ako ng plato? Mag-import pa ako ng plato? Ano yan, Corel? Kaya nga eh. Tama, kasi, kumbaga, yung pagiging doktor, it's a form of business din. It is. Kahit naman Kaya nga natatawa ako doon sa mga nagko-comment. Trabaho nyo yan eh. Exactly! Kaya Exactly. magbayad ka! Exactly. Now, ako kasi, what I always, tinuturo ko din naman to sa inyo is that, in the practice of medicine, you bring your worth to your patient. And when I say worth is that kailangan merong shared decision making para naiintindihan ng pasyente mo na pag hindi natin pinagtulungan tong kondisyon na to, hindi ka gagaling. Kailangan hindi ikaw yung superior, you go down on the same level of your patient. Para alam niya yung kung ano yung risk, kung ano yung magiging yung prognosis or yung kasi kung hindi mo i-explain yan sa pasyente, usually ang nangyayari, nagiging non-compliant sila, hindi sila sumusunod, hindi sila magfa-follow up sa'yo, hindi nila iinumin yung gamot nila, hindi nila naintindihan yung sakit nila, which is, kung hindi nila naintindihan yung sakit nila, kumbaga hindi dun mag-start yung willingness nila to magpagaling. Yes, kaya nga, an educated patient is an empowered patient and you empower your patient. Saka it's a two-way street. Kung willing yung doctor bumaba sa level ng patient para magkaintindihan sila, dapat the patient is also open. Dapat receptive din siya dun sa doctor. Kasi kung hindi mo siya, kung tinutulungan ka ng doctor, tapos ikaw, puro ka refuse. Hindi mo tulungan yung sarili mo. Paano? Tapos magreklamo tayo na hindi tayo gumagaling. We follow certain ethical principles on that. Kasi, balikan ko yung halimbawa ko kanina. For example, consultation. Chinargean ko ng minor surgical fee. Unethical yon. Tama ba ako? Tama. Kasi unethical yon. Hindi mo naman ginawa. Hindi mo ginawa. Kaya nga, di ba? Ngayon, sabihin na natin, wag sa practice of medicine. For example, nagtuturo ako. Di ba? Yes, it's a calling. Yes. Kaya lang, on the other hand, I'm expecting something in return. Because di naman ako tatayo dito sa harapan ng mga estudyante, ng mga residente,
kung hindi ako able na magturo. Tama ba ako? O no, if hindi nyo ako babayaran, or if walang compensation, ang tawag natin doon, if I'll not be compensated, that's unethical. Tama ba ako? Kasi, again, kailangan, meron nagsusustain sa akin. Oo. Kasi it's a calling. Yes, kailangan talagang meron kang dedication in the practice of medicine. Pero kailangan meron din akong nakukuha in return. Meron akong naipapakain sa pamilya ko. Now the problem is pure ethics without sustainability is just pure exploitation lang talaga. Kawawang-kawawa talaga tayong mga doktor dyan. Kasi we always have to defend ourselves as to why are we charging this much. Ayun yung, para sa akin, it pains me a lot. Na parang, sa kasal mo, yung same day edit, magkano? Hindi ko alam. Roughly. Alam mo yan, papalo ko sa itong mic. Makeup artist na lang. Makeup. Yung makeup artist, parang ang per person, yung sa mga abay ko, siguro nasa 1,500 yon per tao. 1,500 per tao. Sabihin na natin na ang inayusan mo ay 20 tao. Magkano yun? Ang hirap naman. Pwede ba 10 na lang para? 10. 15. Doblehin ko, di 30,000. Okay, yun. Pero, diba, gets nyo? Pero, tumawad ka? Hindi. Alam mo kung bakit? Alam mo yung worth ng kasal mo eh. Diba? Alam mo yung worth na pagpasalasala ang lipstick na ay di mukha ka naman. Pero syempre, kung halimbawang 1,500 ang binayad ko, tapos kakalahati ang ayos na buhok, magre-reklamo ako doon. Ethical problem. Diba? Ethical problem. Kasi parang, yung inaasahan kong services mo, na worth 1,500 na ipinramis mo sa akin. Buong hair and makeup yun. Hindi mo natanggap. Hindi mo na fulfill yung hindi man sa halimbawa yung expectation ko na yung sana ay ayos man lang. Pero exactly. Di ba? Oo. Ngayon, ang naging problem kasi is that we are showing our patient the worth palagi. Kaya lang yung tama yung sinabi ni Joy. On their end, some of them, not all, some of them, hindi kasi nila tinatanggap yun na parang, hindi. Ayoko niyan. Et cetera, ganyan. Ayoko ganyan. O kaya, mali ka. Hanap ako ng iba. Sabihin natin may mga patients talaga na introvert sila. Hindi sila nakakapagreklamo na halimbawa pag sinabi ng doktor na ang PF ko ganitong hindi sila wala silang lakas ng loob na magsabi na, Dok, pwede po bang babaan? Or may iba po bang option? May mga patients, aminin na natin, may mga patients talaga na mahihiyain. Na kumbaga, saka lang sila magrereklamo pagka yung halimbawa nakauwi na sila, sa friends nila sila magrereklamo. Or halimbawa, sa friends nilang doktor. Totoo yan. Halimbawa, sa akin, kasi nakaka-receive ako ng mga reklamo from my friends na, Dok, bakit ganun? Bakit ganun yung charge sa akin? Ito lang naman yung ginawa sa akin. Ganyan, sabi ko, ibigay mo tinanong dun sa doktor mo. Siyempre, may dahilan yung doktor mo kung bakit ganun yung charge niya. So, yun yung isa din na dapat, kaya nga yung uneducated patient is an empowered patient. Yes. Kasi pag alam ng patient mo lahat nung, kumbaga, kaya dapat din, in return, yung patient, hindi sila mahihiyang magtanong kasi binabayaran nyo yan. Yung mga inquiries nyo, lahat itanong nyo na kung may question kayo sa laboratory, kung may question kayo, para saan po ba itong gamot na ito, Dok? Bakit po kailangan iinumin ko to after kumain? Bakit po hindi to pwedeng inumin pagka gising? Kung parang ganun. Hindi ko alam sa'yo. Naku, never pa ako nagtayo na kailangan tulog ka, ha? Inumin mo to, pag tulog ka na. Okay. Sige po, Dok. Okay. Alam mo, magkakagam tayo. Bakit ko ito kailangan namin pagising ako? Mahirap kasi pagtulog ka. Sorry. Hindi kaya po ako Dok mabilaukan. Hindi, okay lang yan. Yun talagang instruction dyan. Pero totoo yan. Ako, I agree on that. Kasi, I think that hindi ko naman sa itinataas, but this is us. So, itaas ko na din ng konti. That is one identity of a family physician. That we clearly explain everything. But we don't explain it
on a level na hindi maintindihan ng pasyente. We are trained nung residents tayo to go down on the patient's perspective, but ask first the patient's perspective, the emotions behind it. Tapos doon ka bababa talaga and explain it on layman's term, avoiding EBM terms, etc. Para lang ma-explain mo talaga sa kanya. Pero syempre yun nga, ang wish lang natin bilang mga doktor is yung mga patients talaga, magtanong kayo. Oo nga. Diba? Kasi kami, hindi namin alam kung ano yung, hindi kami mga mind readers. Diba? We have to know kung ano yung concerns nyo. Doctor-patient kasi is relationship pa din yan. Di ba, communication pa rin is key. Oh, diba? So kung halimbawa may tanong kayo sa PF ng doktor, tanong nyo, bakit po dok ang mahal naman? You always have to, diba? Pwede mo namang i-contest yan, pwede mong i-appeal sa doktor mo. You have to communicate it properly. Kasi sabi ko nga, diba, nothing beats jet to nothing beats jet to holiday. And right now, you can 50,000. Natapos na tayo kay Bella. Kay jet to holiday. Sa'yo. Jet to holiday. Anyway, nothing beats a good communication. And this is for the patients. Sa mga pasyenteng mahal na mahal namin. Ako lagi kong sa mga pasyente ko, Doc, pwede po bang magtanong? Actually, I am encouraging you to. Ask me those questions. Ask me those, yung mga bagay na malabo sa inyo. What you don't understand. Lahat ng nakakalito. On the other hand, one way naman for us, kasi tama yun si Batchi, some patients are introverts. Some patients are shy. Now, what I do to my practice is that sa mga doctors naman, if pwede nyo i-adapt to, pwedeng hindi. What I do to my clinic is that I do the teach back method. Sige nga, nanay, kung naintindihan nyo po, ano nga po yung, paano nyo nga po paulit mo siya. Now, that will be used by us to gauge the patients if naiintindihan nila yung pharmacologic and non-pharmacologic, pati yung follow-up. Oo. Kasi mahirap nga yung pasyente. Kung halimbawa, kumbaga, after mo maresetahan, papakawalan mo na sila on their own. Tapos, babalik Arrivederci! Arrivederci! Tapos babalik sila. Adios! Na hindi sila magaling. Kumbaga parang hindi naman ako gumagaling. Diyan nag-uumpisa yung Dr. Hopping din eh. Yun. Diba? Tapos, regarding naman dun sa mainit na issue ngayon, ano ba tawag dito? We tinuro sa amin yung ethics regarding sa pagbibigay ng professional fee. And ang nagsiset niyan, yung doctor. Pero meron kaming guidelines. Hindi naman yan hinuhulaan na parang, meron kaming bubunutin. Parang kahut. Para sa araw na ito, ang aking PFI. Swerte. 50 lang. Parang dilord from 1 peso to 1. Hindi naman ganon. We do have our guidelines. Meron tayong range na sinusunod. Meron tayong kung magkano talaga per, halimbawa, kung eto ka, yung binigay mong service talaga. Hindi siya basta-basta yung hinuhulaan lang or raffle na may ruleta ka lang. Okay, patient number 2, spin ang ruleta! Ang PF mo ay... Congratulations! 200! Kasi, tsaka sa akin naman, sa lahat po ng nakikinig ngayon, ulitin ko lang, being a doctor, yes, it's a calling, it's a vocation, sabi nga ni Joy. It requires dedication, but allow us also to feed our families. That's why, whether in the government man or sa private man, sa government po, yes, meron, libre po yan pag nasa gobyerno po. Pero meron po kaming salary. Kasi I was once a government employee. Pero, meron pa rin pong kapalit yan. So, ano pong ibig sabihin nun? Respect begets respect lang po talaga. Sa akin naman, in a private setting, of course, mag-require talaga kami ng professional fee. Yeah, we know that. We are heralding from one clinic, the medical clinic. Saan mo ba ginagamit yung mga nakukolekta mo sa patient? Siyempre, nandun yan sa pagbabayad ng kuryente, pasweldo sa mga staff, binibili mong mga papel, binibili mong mga kung ano-ano para sa patients. Di ba? Siyempre, yung makikita mo naman kasi yun, halimbawa sa structure ng clinic. Siyempre, hindi mo naman yun kinuha from
air. Yeah. Kinuha mo yan sa PF o sa mga binabayad ng mga patients mo. Which is, gano'n naman talaga ang business. Kaya ako, ulitin ko lang to. Parang nabanggit ko na to sa isang episode natin na taasan na lang siguro natin or galingan na lang natin sa pamamasyente. Ano ibig ko sabihin? Kapag kasi, for example, dumating yung patient, tapos halimbawa, sinabi ng pasyente na, Dok, kasi halimbawa lang Dok, masakit yung ulo ko eh. Okay, sige, ito. Pwede mo tong inumin. Ito, every 8 hours. Okay na yan. Okay na yan. Pero when you communicate properly, nasabihin mo sa kanya na you explain it thoroughly, tapos nakipagkwentuhan ka dun sa pasyente. O pwede mong i-explore. Kaya pala masakit ang ulo niya, lagi siyang puyat. You build the rapport, you strengthen the rapport. Ako nga, di ba sabi ko sa inyo, I'm a caveman doctor, dinadrawing ko pa kung yung pasyente, ang suot niya ay naka-fun run t-shirt o fun run t-shirt. Tapos pagbalik niya, parang mas bagay sa'yo yung fun run t-shirt, sabihin nila, naku, naalala ni doktor na yun yung suot ko. Paglabas nila, they won't question the other way around. They will question na, hala, 700 na yun? Parang that's worth more than much eh. Parang itataas mo talaga yung value ng not the disease. Tataas mo yung value ng conversation ninyo. Oo, ng care. Kung Yes. paano ka makipag-usap, paano ka makihalubilo sa patients mo. Para hindi niya questioning the other way around. Ako, personally naman, hindi pa ako naka-experience ng ganyan in my practice. Siguro dahil sa the way we communicate as family physicians to our patient, #kalingang family physician. Yon. Siguro that sets the difference. But since napapag-usapan to sa mga tao and also to those people who are making the issue a little bit heated, I think we deserve also to eat, to sustain ourselves, because again, ethics without sustainability is just exploitation. Kawawa. Ang ending nito, huwag tayong magulat. Kung wala ng doktor. Yes. Walang healthcare professionals. Kasi lahat, I think kung ganyan yung mindset ng mga tao na parang minamakba or parang minamata. Parang it's so easy for them to throw mud. Parang Bakit nga? No? Bakit nga? Sa lahat ng, sa lahat ng profession, laging healthcare yung Bakit parang nga? laging they've thrown kahit us yung under mga the bus. allies ng health, di ba? Parang laging ng ganun. System. Yun na nga eh. Let's blame the game, not the players. Oo, tama. Ganun yun. Kasi ngayon, sa nangyayaring to, hindi ako magugulat kung magising tayo na ang ibibigay na lang ng lahat ng doktor bare minimum. I think posible. Meron pa nga isang comment, di ba? Na, parang sooner naman daw, papalitan naman na daw yung mga doktor ng mga ChatGPT. Oo, posible naman talaga yun. Sige, rectal exam, magpa-rectal exam ka kay ChatGPT. Sige nga, magpa-auscultate ka ngayon kay ChatGPT. I mean, di ba? Oo, pwede naman nga, posible, dahil sa innovations ngayon talaga. Pero sino ba ang gumawa sa kanila? Yun. Tsaka sa akin kagaya ng isang convention na na-attendan ko, AI is there. And AI is there to stay. But remember, it's a tool. Tool siya. Nagagamitin ng tayo. help. To help. Tool lang siya. Hindi naman siya yung... Para to enhance our skills. Yes. Para mas mapadali ang mga... To enhance patient care. Lagi namang patient care pa din eh. Kaya lang, ang masakit nito is that comment na sinabi ni Joy came from a patient. Na parang, hindi. Sige. In the future Overrated naman. na daw kasi yung mga doctor. Okay. Okay lang naman. Sige. Wala naman akong sama ng loob. Yung tono niya, may ibang pupuntahan pero wala naman ako sama ng loob. Okay lang naman. I think right naman niya to choose kung gusto niyang pumunta talaga sa doctor or kay AI na Dr. ChatGPT na lang siya. But ako, kasi like, meron din ako mga kaibigan okay. na sinasabi sa akin, buti hindi kayo affected sa nangyayari. Sabi ko, well, at certain level, nakakasakit din naman siya kasi my fellow doctors are being harmed already. Oo. But sa akin kasi, I'm focusing on how to improve myself, how to improve patient care, how to
up my game more para I don't give just plain cure to my patient. I give care to my patient. Kaya, as much as possible ngayon, pag nagkiklinik ako, lalo ngayon, may mga pasyente nagtatanong sa akin. Sabi po ni ganito. Oo, Dok, sabi po ni ganito. Yun din naman yung sagot ko. Oo, tama naman. This is a democratic country. Everyone has to say anything. Pero, sa akin, paano ko na lang po may improve yung naibibigay kong serbisyo sa inyo para sa dulo ng araw, hindi yung atensyon natin ay napunta sa kanila, napunta sa inyo. Nakontrol yung BP ninyo, nakontrol yung sugar ninyo, wala yung sakit ng tiyan ninyo, etc. So again, let's focus on the positive things na lang talaga. Pero ikaw, mag-subscribe ka dito. Pero kung halimbawa, di ba, yun nga, may, kumbaga, kagaya naman nung parang mga sinasabi talaga before, kung siguro, sige, may threat na mapalitan tayo ng AI. Kumbaga, nasa sa atin din yun to invest in ourselves for growth. Para hindi tayo ma-replace. Kasi, bibigay ba ng AI na yan? Yung empathy, yung sympathy. Tama. Yung talagang, ano ba tawag doon? Compassion. Ultimo nga, breaking the bad news, tinuturo sa atin eh. Kasi it's an art and it's a science combined. Diba? There is an art in it. There is a science also in it. Hindi mo siya biglang sabihin na may cancer ka. Oo. Although may kilala tayong gano'n. Pero, ibig ko sabihin, pag ginawa mo yan kay, alimbawa pag ginawa mo yan kay ChatGPT, right then and there. Sasabihin niya. Sasabihin niya. Hindi mo masasabihin, hindi, ayoko pumura naman, hindi. Ito na. Yun na yun, di ba? Yun na, cancer po yan. That's the difference between... Cancer yan. Pag sa atin, ready na po ba kayong... Di ba? Because again, there's a science and there's an art in it. And it has to be a combination of the two. Hindi siya basta-basta, sige, kung... okay. Kung gusto mo doon, diba? Wala naman kami magagawa. Sabi nga ni... Ano nga yun? Yung mga between... Sino mga Si Naida Sero. Tayo ay may free will. Gamitin natin ito. So, mga bala ka na. Ay mga gabay lamang. Kaya ikaw... subscribe ka dito. Ganda. Paano ako nag-subscribe sa dito? Hindi okay. Hello po! Enjoy watching! Since madami kang connection, share mo. Share mo na din to. Maganda. Pero ang dami nating nasabi ngayon. Kailangan pala may dalawang bagay. Ano? Kailangan magbakasyon tayo ng 2 linggo. Para ma-refresh yung ating ideas. Kailangan may mag-trigger talaga sa atin. I-like mo na to. Pero kahit naman siguro hindi siya mag-episode pa rin naman tayo ngayon. O baka kung hindi siya nagganyan, baka ang pinag-uusapan natin yung baha. Na ma-export natin kasi nga may ihi ng yun. Daga, di ba? Hindi ka sure. Ewan ko. Ay, nako. Kung nag-enjoy ka dito, i-like, i-follow, and subscribe ka na sa amin dito. Para updated ka pag naglabas na yung director namin ng mga reels. Mga reels at saka ng episode namin. I-hit mo na yung notification bell. Nasa Facebook kami, nasa YouTube kami, at saka nasa Spotify kami. Ang hahanapin mo, Shift and Chikahan Started. Okay na ba? Nakapaglabas na ba kayo ng mga kinanaing? Meron pa ba tayong... Wala na. Sabi nung director natin, 47 minutes na lang tayo. Madami pa tayong time. Ngayon lang ako nakarinig na dati, pag 47 minutes, inaawat na tayo eh. Maraming gusto sabihin. Sige. Wala naman akong gusto sabihin. Ano naman mga key takeaways nyo? Ang ganda, parang takeaways. Ano to, parang webinar? Wow. Parang symposium to Key takeaways. Anong mga, mo? Key takeaways is that, sa akin, One piece chicken. Take out. Extra gravy. Pagohin nga. Samahan na po ba natin ng apple pie? Ag 15 pesos lang po. May apple pie ka na? Sunday. Upgrade po. Upgrade sa Coke float. Size na po ba natin to? Key takeaway. Sa akin, respect begets respect. Okay. Kasi, ano ba tawag dito? We do show respect to colleagues. We do show respect to patients. Pero hindi masyadong nabibigay sa atin ng ibang tao.
Actually, ngayong mga bare panahon na minimum to. naman yung respect eh. I don't know kung ba't natin kailangang i-inculcate eh. Pero sige, for the sense of this topic, yun yung key takeaways ko. Respect begets respect. Ang sa akin ay don't Judge. Ang galing Charot lang. Ang sa akin po ay nothing beats Judge to holiday. the Jet to Holiday. Hindi, ang sa akin ay don't Go breaking my heart. Hindi. Ano na? Ikaw na nga muna. Sabi ko na doon ka uuwi eh. Don't. Sabi ko na Sige. don't break my Tapos heart. nasabi na yung sa akin, Oh, no? sige, tingnan. Oo naman. Sige nga, go. don't. Siguro sa akin ay, if may dispute or if may problem kayo, you do it privately. Ganda. You discuss it privately with the involved persons rather than broadcasting it. Yun yung maganda, yung you. Ay! Di ba tapos? Akala ko naman. Gusto ko lang i-reiterate yung doon mo sasabihin sa involved person. Hindi Meron dun ba? sa- Wala naman na. Ano yun? Sinabi niya. May involved person ba? Hindi. Ah. Yung kung may dispute, eto naman. Ingat na ingat siya eh. Wala naman tayong binanggit na. Ano kasi yun? Wala naman binanggit akong- pa tayo. Tanong mo sa director natin. In general, Wala, in if you have general. issues, Oh, if you have Kaya issue. issue, naman ako may issue ako sa'yo. Sabihin ko sa'yo, hindi Tama. ko sasabihin sa ibang tao. Oo. chinismis mo pa. Oh. Oo. Tsaka huwag may post sa social media. Ay, hindi mo na ako nagpo-post. O kaya nga. Saan? Meron ba? Nag-post? Sa Reddit. Anonymous pa. Oh, tama yun. Yun yun. Number one. If you have dispute, Yun, talk to each other privately. Parang Tama. doon yung i-discuss. settle it privately. Settle it privately. Yes. Tapos secondly, use social media with care. Yan. Ganda. Oo. Think before you click. Ikaw May ba may malaki ako. entry ka pa Hindi, ba? ang sa akin ay yung iulitin ko lang yung sinabi mo kanina, yung don't be Ayusin mo. Kasi sa akin ang galing yan. Baka mamaya, makot mo ko ng mali. Don't be... Don't. Don't. Edit Don't, ha? Edit don't. Di don't. Okay, di don't. Ganda. Hindi. Don't. In Tagalog. In Tagalog. Yan. Huwag mong Subukan. Ay, bali. Sana kaya today! wait lang, pause. Don't pause. Don't ano. Hindi, yung kumbaga, parang don't. Ganda. Kami na ulit! Ano ba ba? Kasi yung sinabi mo kanina. Ang dami kasi nun. Yung hindi, yung blank. What you don't. Don't hate. Yeah. Tayo na. Okay na. Ako na. Hindi nga. Hate what you don't understand. Totoo yan. Don't hate what you don't understand. Ayun, yun naman talaga gusto kong sabihin na wala sa isip ko yung hate. Oo. Dahil totoo yan. Huwag nating kagalitan ng hindi natin nauunawaan. So, para hindi mo kagalitan, kung may dispute, kausapin mo ng maayos. Use your platform wisely. Oo. Tapos, you think before you click. Tapos, para sa dulo ng araw, respect. Begets respect. Respect. Wow, galing mo naman. Kung mo yung mga takeaway points na. Wow, haba na hair! Siyempre. Thank you for coming. Sa may TED Talk. Kailangan pala, magbakasyon tayo ng 2 linggo para masamaw tong episode natin eh. So dahil dyan, dumako na tayo sa pinakamatinding parte ng ating podcast. Ito ang Sex Tips! Ano? May bago na ba? Ito naman! Ano sabi mo? A few moments later. One eternity later. Sex Tips kasi yun! Dumako na tayo sa huling segment ng ating podcast. Ito ang Sex Tips! Sino naman na? Ikaw naman. Huwag maglakad sa bahan na may sugat ang pa. Tama. Unahin yung kanang paa. Di magka-left toe spirosis. Last ko na yan. ikaw Ikaw naman. Wala, Naman pag wala ganun isip nga. mo. Ano ba yung...
Sex talks kasi. Sex talks kasi yun. Iba tuloy na isip ko. Uminom na. Sa akin na. Sabi sa pag-aaral, aim for at least 7,000 steps per day. 7,000. Akala ko 10 Hindi, steps. binaba na nila. Dito sa 10 steps lang. Ikaw. Ano sa'yo? Sa'yo, may maintenance. Sana naman nag-enjoy kami kasi kami, enjoy kami. Ewan ko sa inyo. Kung nag-enjoy kami, ako si Doc Pao. I'm Doc Joy. And this is Sex. Dimensions. Bye-bye.